Yan, Happy Mother's Day nga po sa ating mga nanay. Salamat po sa inyong buhay. And don't forget po, bukas ay midterm election. Let us do our part po para po sa future ng ating bansa sa magitan po ng pagpili ng mga tagapamuno po ng ating bayan. And yung pagboto po ay isang privilege at the same time po ay responsibility because hindi naman po lahat ng bansa ay merong pagkakataon na bumoto. Isa po sa ating bansa meron tayong privilege to vote. At the same time po is pumili po tayo ng maayos ayon po sa pamantayan po ng ating pananampalataya. Kaya salamat po sa Panginoon. And today po, we will continue our series sa aklat po ng Hebrews. And I will share po a very important message para po sa akin. Isa po ito sa napakahalagang mensahe po para po sa lahat ng mga anak ng Diyos po. Kaya ang title po ng ating pag-aaral po sa umaga po na ito is Called to Finish Well. Now, Called to Finish Well. Tinawag na magtapos ng maayos or matagumpay. Now, sa buhay po natin, may maraming bagay po na pag tinapos natin, magbibigay ito sa atin ng tagumpay or kasiyahan. Kahit nga po sa mga maliliit na bagay lang. For example po, sa pagluluto. Kung hindi tapos yung niluluto natin, di ba, hilaw, hindi tayo masisiyahan doon sa kakainin natin. Wala, nagpagumpit tayo, hindi tapos, kalahati lang, di ba, parang pangit tignan, di ba? Ganun din po sa pag-aaral ng mga kabataan. Pag hindi natin tinapos, hindi natin makakamtan yung ating inaasahan na tagumpay or diploma. No? At walang, kumbaga, pag nagtapos ka ng pag-aaral, mas wider yung opportunity para magkaroon ng magandang trabaho. Okay? And even po sa pagsamba today, no? Maybe for some of us, nasiyahan na tayo doon sa ating napanood at parang gusto na natin umuwi, pero kailangan din natin tapusin, no? Kasi lahat ng bagay, mas maganda kung tinatapos po natin. At higit sa lahat po, sa ating pananampalataya, no? Tinawag tayo sa ating pananampalataya po na tayo po ay hanggang dulo yung ating panawagan sa Diyos. No? It is one thing po, it is one thing to start. It is another thing po to finish strong or to finish well. Kaya, ang prayer natin sa buhay po natin ay tayo po ay magsimula ng maayos at the same time po tapusin natin yung ating spiritual journey ng matagumpay ng malakas. Okay po, tayong lahat po ay sandaling yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos, tinataas po namin sa iyo ang mensahe na ito. Tulungan niyo po kami, Lord, na mag-focus sa umaga na ito at tanggapin ang iyong salita na mayroong pananabik, kauhawan ng aming mga puso, Diyos. At tulungan niyo po kami despite of distractions sa aming paligid. Lord, matanggap namin ang mensahe niyo po sa aming buhay, Panginoon, sa umaga po na ito. And Lord, tinataas ko din po sa inyo ang lahat, Lord, ng kalanayan sa simbahan na ito, Diyos. Salamat po sa kanilang buhay. Lord, for their love, sacrifices, O God. Lord, I pray that you may strengthen their lives, O God, spiritually, O God, emotionally, O God, and physically, Panginoon. So that, Lord, mamuhay sila, Panginoon, Lord, na merong katagumpayan, Panginoon, sa kanilang buhay, O Diyos. And whatever, Lord, yung mga struggle, Lord, ng aming mga kananayan, help them, O God. Let your grace be upon them, O God. Lord, sabi po sa iyong salita, Panginoon, ang pag-aaruga niyo po ay katulad ng isang nanay, O Diyos. That's why, Lord, they are a blessing. They're a blessing, Panginoon, sa kanilang mga pamilya at dito din po sa aming simbahan, Panginoon. Bless them, Lord Jesus. Thank you, Lord. We want to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Palapakan po natin si Lord po. Now, ang sabi po ng Hebrews po, ang ating daw pong pananampalataya po ay katulad po ng isang marathon, no? Alam niyo po ba yung marathon? Ang marathon po is a long distance foot race with a distance of 42.125 kilometers, no? Napakahabang takbuhan, no? Ganun po ang marathon. Ang Christian life po ay hindi po siya sprint. Alam niyo yung sprint, yung 100 dash or yung 200 meters, yung mabilisan lang. Ang ating pananampalataya po ay hindi po pabilisan, kundi ang ating pananampalataya po ay yung patatagan at hanggang dulo matapos po natin. No, kasi it is one thing to remain, it is one thing nga po to start, is another thing po
to finish well. Ang marathon po ay kailangan niya po ng endurance para matapos mo talaga. Kasi sa sobrang haba niya, baka sa kalagitnaan is mag-give up ka. Ganon din po sa ating pananampalataya. We need endurance, we need faith para po matapos po natin. Amen? And dalangin natin yon. Bakit importante itong message po na ito? Alam niyo po ba, sabi ng pag-aaral, no, only 30% Christian leaders ang nagtatapos lang po ng matagumpay ng at malakas. Only 30%. Sabi ng pag-aaral, sabi ni Howard Hendricks, sabi ni Dave Kraft, yung mga author ng mga books po, no, na 30% lang daw po ng mga Christian leaders. Ibig sabihin, mga Christian leaders, ito po yung mga ginagamit ng Diyos mightily. Pero hindi lahat sa kanila ang nagtagumpay o nagtapos ng maayos. How much more tayo, no, na parang ordinary Christian lang naman, na umaatin nagpapagamit sa maliit na simbahan, di ba? Yun nga yung parang mayroong parang ginagamit ng Diyos ay 30% nga lang nagtatapos, how much more sa atin. Kaya this is po a great reminder po sa atin na tayo bilang mga mananampalataya, ang prayer natin is tapusin natin yung lakarin na ito ng matagumpay. Amen po ba? Of course, it is only by the grace of the Lord. But we need to do our part po. Because God gave us the Word of God, His access to His Holy Spirit para po mapagtagumpayan natin. Now, basahin natin po. Don't worry po. Mabilis ko lang po tatapusin itong message na ito. Amen? Okay, kaya focus kayo dito. Mahalaga po itong message na ito. Sabi dyan, Hebrews 12 verse 1, kaya nga, dahil napapalibutan tayo ng ganoon karaming mga saksi, iwaksin natin ang bawat bahagi, bawat bagay na nagpapabigat sa atin at kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin at takbuhin nating may pagtsatsaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Now, sabi dyan, yung faith daw natin ay katulad ng isang takbuhin, isang race po, na dapat po nating tapusin. At binanggit po dyan, no, na papalibutan tayo ng ganoong karaming mga saksi. Sino yung tinutukoy ng mga saksi dyan? Is yung mga tao po na binanggit doon sa Hebrews chapter 11. Yung ating po pinag-aralan last week, na merong 17 names doon na binanggit doon, at meron din pong mga hindi na binanggit na pangalan. Yamang po sila, ay nagtagumpay po sila sa takbuhin ng kanilang pananampalataya. No? Ganon din dapat daw tayo bilang mga nakaranas ng biyaya po ng ating Panginoon. Ang magandang bagay po dyan, kasi sinasabi po ng author sa mga sinulatan dito sa Book of Hebrews, kayo na naranasan nyo, nakita nyo mismo, no, natanggap nyo mismo yung mensahe ng Panginoon. Kasi sa Book of Hebrews po, chapter 11, yung mga saints po doon, hindi nila naranasan yung hindi nila natanggap yung pagdating ng Messiah. Okay? Ibig sabihin, kahit hindi nila nakita lang nila in a vision, in the eyes of faith, yung darating na kapagliligtas, pero nagtagumpay sila. Kaya sinasabi ng Book of Hebrews, how much more daw sila, yung mga sinulatan nito, at tayo din, how much more tayo na nakita natin, nalaman talaga natin na si Jesus po ay namatay sa krus at muling nabuhay, how much more tayo dapat nating tapusin ang lakbayin na ito ng merong tagumpay. Amen po ba? Now, sinabi dyan, no, kaya nga, dahil napapalibutan tayo ng ganong karaming mga saksi, merong mga pastor sa interpretation na yung mga saksi daw dyan is yung mga saints in the Old Testament at nandun sila sa langit at nag-cheer sila sa atin. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Pero I don't think so na ganon ang nangyayari dyan. No? Kasi, ang langit kasi, for example po, no, ikaw, natapos mo na lakbayin na to, tapos nandun ka sa langit. Tapos nakikita mo pa rin yung mga nangyayari dito sa mundo. I think hindi yung nagiging langit kung nakikita mo pa rin yung mga paghihirap, yung mga hindi magandang bagay dito sa mundo. Tama ba? Hindi ganoon ang langit. Kasi parang, punta pa ako dito sa langit, tapos kitang-kita ko din pala yung mga hindi magandang nangyari. Pero parang sinasabi lang dyan, no, na yung mga nakaraang saints, no, mga tumakbo talaga, binaglaban nila yung kanilang pananampalataya, tinapos nila.
Kaya tinapos nila, tayo din, meron tayong dahilan para tapusin itong ating pananampalataya ng malakas, matagumpay, at merong kagalakan. Amen po ba? Amen ba? Yan, sabi ni Pablo sa unang Korinto 9:24, hindi ba ninyo nalaman na tumatakbong lahat ang mga kasali sa isang takbuhan, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo kayo sa paraang kayo'y magkakamit niyon. Sabi sa atin ng Bible, kung tatakbo na rin tayo, kung sininimulan na rin natin yung ating pananampalataya na ito, tapusin na po natin hanggang dulo. Kung meron kang sinimulan sa Diyos, of course, si Jesus ang nagsimula sa buhay natin, tapusin na rin natin. At tapusin natin na merong parang pananabik na makakamtan natin yung gantimpala na hinanda po sa atin ng ating Panginoon. Okay? Tatlong bagay po, pwede nating tandaan po sa umaga po na ito. Paano natin tatapusin ng may tagumpay ang takbuhin na nilaan po sa atin ng Panginoon. Number 1 po, free yourself from the weight. No? Explain natin mamaya yan. Faith, not, and focus on Jesus. Okay, number 1, free yourself from the weight. Palayain mo ang sarili mo sa bigat. Palayain mo ang iyong sarili sa bigat. Ang sabi diyan sa verse 1 ng chapter 12, kaya nga, dahil napapalibutan tayo ng ganong karaming mga saksi, iwaksin natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin. Now, sa ancient Greek po, wala pa namang marathon dati. Actually, pero meron silang mga parang takbuhan din. Ang ginagawa ng mga ancient Greek po, pag tumatakbo sila, is tumatakbo po silang hubad. Of course, natatakpan lang po yung masela na bahagi. Ang reason po nila, kasi yung mga Greek, maganda yung katawan, gusto nila i-flex yung kanilang mga katawan sa mga lalaki, no? Pero one of the major reason din po, kaya sila tumatakbo na nakahubad, para walang masyadong pabigat doon sa kanilang pagtakbo. Parang komportable sila sa kanilang pagtakbo. Para matapos nila yung takbuhin. Ganon din po sa pananampalataya is a picture of our faith. Pag tumakbo daw po tayo, sabi diyan, iwaksin natin ang bawat nagpapabigat sa atin. Now, sa English po, yung nagpapabigat diyan is weight or load or encumbrance o nagpapabigat. Ito po, yung weight dito, tinutukoy, ay hindi talaga totally sin. Hindi kasalanan. Kasi binanggit yung kasalanan, pangalawa, dito sa pangalawa. Dalawang bagay nagpapabigat sa atin. No? Yung weight, o yung load, o yung encumbrance, at saka yung kasalanan. Sa takbuhin na ito, merong nagpapabigat po sa atin. Yung number 1, yung mga bagay na ginagawa natin, hindi naman totally kasalanan, pero nandyan sa buhay natin na nakakahadlang po sa ating takbuhin. Meron ba sa buhay mo ngayon? No? Sa buhay ba natin, meron bang mga bagay na nagpapabigat sa atin para tumakbo ng maayos? Hindi naman talaga kasalanan, pero marahil nagagawa natin na pumipigil sa atin para tumakbo ng maayos. Meron ba? Hindi ko na po isa-isahin, no? Pero I pray that the Holy Spirit will reveal it to our hearts, no? Ano ba yung mga bagay sa buhay ko, Lord? Na para bang ginagawa ko at pumipigil palagi sa akin, para bang hinihila ako pababa, para bang dinidiscourage ako palagi nito para takbuhin itong aking pananampalataya. Maybe for some of us, meron tayong ganon. At yung pangalawang bagay is yung kasalanan. Yung kasalanan kasi ay yan po ay nagpapabigat, humihila sa atin, papalayo, at pumipigil sa atin para takbuhin itong bagay na ito. For example po, yung weight, no? For example, yung entertainment today, yung panunood sa cellphone o sa anuman, hindi naman totally kasalanan yan, di ba? Hindi mo may matutuloy na you are entertaining yourself, di ba? Pero minsan, umuubos na ng oras natin at hindi na tayo nakakapaglaan ng oras para sa Diyos at sa mga bagay na importante. Hindi naman talaga kasalanan. Pero minsan, kinukuha nito, ninanakaw nito, yung ating panahon, yung ating lakas,
para mag-focus sa ating takbuhin. Okay? Kaya, nire-remind tayo ng Bible, free yourself from the weight. Meron ng mga bagay sa buhay natin na nagpapabigat sa ating mga kasalanan, sa ating buhay sa pagtakbo, iwaksi daw po natin. Amen? Amen po ba? Maybe, worriness, palagi nag-aalala. Maybe, kasalanan yung palagi nag-aalala. Maybe, palaging, negatibo. Nalala ko po yung, isang farmer na babae, meron siyang nagdala-dalang mabigat na sako ng prutas. At sobrang bigat, hirap na hirap siyang maglakad. Tapos may dumaan na sasakyan. Tapos pinasakay siya, sumakay naman siya. Tapos nung nakasakay siya, pagdating doon sa palengke, nakita nung driver, bigat na bigat pa rin siya. Kasi kahit sumakay na siya, buhat-buhat niya pa rin yung dala-dala niya. And maybe some of us gano'n alam natin na merong Diyos, at yung mga pabigat na yun, yung mga inaalala natin, and kahit meron Diyos, dala-dala pa rin natin. Tama? Alam niyo po tayo bilang mga anak ng Diyos, yung alalahanin, ibigay mo sa Panginoon yan. Cast your care upon the Lord. Alam niyo, pinapadala lang sa atin ng Diyos, inutos sa atin na ipadala sa atin ng Diyos, buhatin natin yung cross. Carry the cross, sabi ni Jesus. Ano yung cross? Is our mission. No, it's the salvation of God. Sa buhay natin, dalhin natin yung kaligayahan na dala ng ating kaligtasan. At yung responsibilidad na ibahagi yun sa iba, yun yung dalhin natin. Huwag yung mga bagay na magpapabigat sa atin para tumigil sa ating pagtakbo ng ating pananampalataya. 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Ang mga nakikipagpaligsahan sa mga palaro ay magpipigil ang mga nakikipagpaligsahan sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, meron daw po silang disiplina. Ginagawa nila yon upang sila ay magkamit ng isang koronang nasisira, ngunit tayo para sa hindi nasisira. No? Nagpipigil, dinidisiplina daw po yung kanilang mga sarili. Okay? Number 2 po, faint not. Huwag mapanghinaan. Huwag mapanghinaan. Chapter 12 pa rin, verse 1. At takbuhin natin ng may pagtsatsaga ang takbuhin ilagay sa atin sa ating harapan. Huwag daw tayong panghinaan. Takbuhin daw natin na merong pagtsatsaga. Of course, di ba, pag tumakbo tayo, especially sa race, mapapanghinaan ka talaga. Tama po ba si Brother Ted? Experience na yan kasi talagang tumatakbo siya, di ba? Parang sa haba, talagang mapapanghinaan ka. Pero, ano ibig sabihin yan? No? Pero habang tinatakbo natin yung journey na ito, pag napapanghinaan tayo, dapat alam natin kung paano din natin mapapalakas yung sarili natin. Di ba? Si Brother Ted, ito ko lang, kasi sabi niya, pag nagbabike siya, meron siyang palaging may dala siyang yung tubig sa kanan. Yun ang palaging nagpapalakas sa kanya. Ibig sabihin, alam niya kung paano siya mapalakas habang during the parang yung race, no? Ganon din dapat tayo, no? Pag mayroong pagkakataon na manghina tayo, of course, naranasan natin yon. Dapat alam natin kung paano tayo magpalakas sa Panginoon. Amen ba? Yeah. Tama ba? At tingnan niyo sa Apostol Pablo po, sabi niya, kaya't kami laging may lakas ng loob. No? Kahit nalalaman namin na habang kami ay naninirahan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon, sapagkat lumalakad kami sa umagitan ng pananampalataya. Paano daw sila Pablo nagpapalakas palagi sa Diyos? Alam niyo po, yung context nito sa chapter 4, yung si Pablo, sobra yung paghihirap niya patungkol sa paglilingkod niya. Siya po ay halos mamatay, siya po ay talagang pinipersecute. Pero sabi niya, kaya't kami laging may lakas ng loob. Meron silang good courage palagi daw sa Apostol Pablo sa kanyang ginagawa para sa Diyos. At paano niya ginagawa yon? Lumalakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Palaging meron si Pablo renewed strength. Palagi si Pablo na merong ginagawang bagay para i-recharge yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya every time na tayo po ay pinanghihinaan na tayo sa ating buhay pananampalataya, dapat alam natin kung paano tayo mag-recharge.
dapat alam natin saan tayo makakasumpong para ma-renew yung ating spiritual strength. At alam natin, lahat yun sa magitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa magitan ng ating paglapit sa Panginoon araw-araw, no? Sa pananalangin, sa pagbabasa ng Kanyang salita. Doon po tayo napapalakas ulit. Amen? Amen po ba? Kaya, Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi dyan, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling nagkakaroon ng lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila, ngunit hindi manghihina. Amen po ba? Tumakbo man sila ay hindi mapapagod. Lumakad man sila ay hindi manghihina. Why? Because nagtitiwala sila sa ating Panginoon. Amen? Kaya every time po, tayo po nakakaranas ng discouragement, panghihina sa buhay, always renew your strength, your faith in the Lord. Faith comes from hearing and hearing the Word of God para mapalakas tayo sa ating pananampalataya. Amen? And pangatlo po, focus on Jesus. Paano natin matatapos yung takbuhin na ito? Focus on Jesus. Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes on Jesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Ituon daw natin yung ating paningin kay Jesus. Tiniis niya ang paghihirap sa cross at hindi niya ito kinahiya dahil iniisip niya ang kaligayang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa korona, sa kanan ng trono ng ating Diyos. Fix your eyes on Jesus. How to finish well? How to finish strong? Fix your eyes on Jesus. Ituon niyo po yung ating paningin sa ating Panginoon Kristo. Alam niyo po ba, nitong mga nakaraan, no, maraming aksidente, no, mga car accident, yung mga road accident. Mostly po ng mga car accident, road accident, it because of lack of focus sa pagdadrive. Tama? Lack of focus. Marahil, na-distract ka, no, nasa paligid mo, or marahil, nag-text ka, nagsiselfone ka, kaya parang bigla na lang, na-aksidente ka. Lack of focus. Kaya kung gusto natin na tuloy-tuloy lang yung takbo natin, i-focus natin yung ating paningin sa ating Panginoon Kristo. Amen? Remember si Peter, lumakad sa tubig, sabi niya, halika, tumingin sa kay Jesus, pero nung na-distract siya sa paligid niya, ano nangyari sa kanya? Lumubog siya. Tama? And sa buhay natin, meron talagang distraction sa buhay. Unang-una, problems. May mga problems tayo sa buhay. Na pag binaling natin yung ating mga mata doon sa problems, posible na lulubog tayo. Tama? Minsan naman, people, tao, no? May mga tao sa paligid natin na pwede tayong i-disappoint, no? Magbigay sa atin ng discouragement. Tama? Kaya even dito sa church, di ba? Merong ganong bagay, no? Because people are not perfect. We have weaknesses. Kaya sabi ng Panginoon sa atin, ituon lang daw natin yung ating paningin kay Jesus. Because these things po ay pwedeng mag-cause sa atin para bumagsak tayo. Problems or people or even po personal issues. Di ba? Personal issues sa ating sarili. Di ba minsan parang problema tayo isip natin, ano ba to? Nangyayari sa sarili ko, di ko maintindihan yung sarili ko. Ano ba itong sarili ko? Kahit sarili natin, huwag nating paniwalaan. Kahit yung sarili natin, huwag nating gawing batayan yung ating kalakasan. No? Kundi magtingin lang talaga tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya sabi dyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Jesus is the author and the perfecter of our faith. Tingnan niyo po sabi ng Bible sa atin, tiniis niya ang paghihirap sa cross at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. Nung si Jesus po ay dumaan po doon sa paghihirap, ang naisip niya, hindi lang yung paghihirap, hindi lang pinagdadaanan niya, kundi iniisip niya yung kaligayahang naghihintay din sa kanya.
Kaya sa atin din po, sa ating mananampalataya, para matapos natin yung takbuhin na ito, merong kaligayahan na naghihintay sa atin na hinanda po sa atin ng Panginoon. Amen? At ngayon, nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Panginoon. Sabi pa nga sa verse 3, sabi niya, He endured with joy, with gladness sa kanyang puso. Yung race daw po, yung mission niya daw po. And I pray, alam ko po, sa bawat isa po sa atin, that habang tumatakbo tayo sa buhay na ito, we can have this joy, this assurance po. Kahit po magulo ang paligid, kahit po parang yung mga nangyayari po sa ating buhay, para bang pabigla-bigla, nagbabago, di mo maintindihan, meron pa rin tayong kaligayahan po sa puso natin. Amen po ba? Kasi, alam niyo po, merong Jesus na nagsimula at meron din Jesus na nagtapos ng ating pananampalataya. Grabe, no? Kasi, si Jesus, kaya natin siya susundan kasi, of course, siya ang Diyos natin. Pangalawa po, He demonstrated po, He made an example po sa atin na kaya nating simulan at kaya din nating magtapos hanggang dulo dito sa ating pananampalataya na ito. Kaya, sabihin mo nga sa katabi mo, tapusin natin ng sabay-sabay yung pananampalataya natin. Sabihin mo sa katabi mo, nang merong kaligayahan sa ating mga puso. Amen ba? Alin niyo po, bakit importante na kailangan nating magtapos sa ating pananampalataya? Kasi po, ang race po is meron ding pagkakataon na darating din ang pagkakataon na yung pananampalataya natin ipapasa natin sa susunod na generation. No? Iyong tinatawag na passing the baton. Passing the baton. Para sa akin, bakit importante itong message na ito? Kasi yung faith ko ay hindi lang po para sa akin. Yung aking pananampalataya, yung pananampalataya natin na hindi lang po yan nakasentro sa ating sarili. Ay magtatagumpay ako. Yung ating pananampalataya ay nakasentro po yan sa plano ng Diyos. Sa plano ng Diyos. At ang plano ng Diyos po sa buhay po natin is yung mag-start tayo sa faith natin, sinimulan ng Diyos ito. Pangalawa po, ang plano din ng Diyos, tapusin natin ito. Pangatlo po is, ang plano din ng Diyos sa faith natin ay ipasa natin ito sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Amen po ba? Because God gave us this opportunity, this partnership, this privilege, this opportunity, this obligation, responsibility to partner with Him. Merong mission si God at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makipag-participate doon. Why? Si Jesus kasi, nung tinapos niya yung mission niya, naranasan niya yung pinakamasaya o pinakamaligayang pagkakataon sa buhay niya. Anong pinakamaligayang pagkakataon ni Jesus sa buhay niya is yung magawa niya yung kalooban ng kanyang Ama. Kalooban ng Panginoon. And God is giving us this chance, this opportunity, this privilege na maranasan din natin yung joy na yon sa buhay natin that one of us, no? Lahat sa atin, every one of us, maranasan din natin yung pagkakataon na tapusin yung binigay sa atin ng Panginoon at maranasan yung kaligayahan na naranasan din ni Jesus. Amen po ba? And then, pass the baton. Pass the baton of your faith. Now, ibigay natin sa ating mga anak yung pananampalataya na ito. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. Kaya po, called to finish well. You are called to finish well. Kaya, let us pray po. Let us pray. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, tumawag sa amin. Sabi po sa iyong salita, O Diyos, sa Ephesians chapter 1, verse 4, tinawag niyo po kami